Lukas Kabanata 11. Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin, tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi niya sa kanila, "Kapag kayo'y nananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami araw-araw ng aming pagkain. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso." Sinabi pa niya sa kanila, "Sino sa inyo ang may kaibigan na pupuntahan niya sa hating gabi at magsasabing, 'Kaibigan, pahiram naman ako ng 3 tinapay, sapagkat dumating ang aking kaibigan mula sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya?' At sasagot ang nasa loob, 'Huwag mo akong gambalain. Nakasara na ang pinto at tulog na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon.' Sinasabi ko sa inyo, kahit hindi siya bumangon dahil sa pagkakaibigan, babangon siya dahil sa pagpupumilit ng humihingi at ibibigay ang kailangan nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Sino sa inyong mga ama, kung humingi ang anak ng isda, ay bibigyan siya ng ahas? O kung humingi ng itlog, bibigyan siya ng alakdan? Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo na nagdudulot ng pagkabingi at pagkabingi sa isang tao. Nang makapagsalita ang lalaki, namangha ang mga tao. Ngunit sinabi ng ilan, "Sa kapangyarihan ni Beelzebul, pinuno ng mga demonyo, niya pinalalayas ang mga demonyo." Ang iba naman ay humingi ng tanda mula sa langit upang siya'y subukin. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Ang bawat kahariang nagkakabahagi ay mawawasak. Kung si Satanas ay laban sa kanyang sarili, paano tatagal ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyo na pinalalayas ko ang mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, kaninong kapangyarihan naman ang ginagamit ng inyong mga tagasunod? Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ko pinalalayas ang mga demonyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang malakas na tao ay may sandata at binabantayan ang kanyang bahay, ligtas ang kanyang ari-arian. Ngunit kapag may dumating na mas malakas at siya'y daigin, kukunin nito ang kanyang sandata at aagawin ang kanyang ari-arian. Ang hindi kakampi ko ay laban sa akin, at ang hindi nagtitipon kasama ko ay nagkakalat. Kapag umalis ang masamang espiritu sa isang tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng pahingahan. Kapag wala itong matagpuan, sasabihin nito, "Daig paitakiton ko, dinid." Kapag umalis ang masamang espiritu sa isang tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng pahingahan. Kapag wala itong matagpuan, sasabihin nito, "Babalik ako sa dati kong tahanan." Pagbalik nito, makikita nitong malinis at maayos ang bahay, kaya't kukuha ito ng 7 mas masamang espiritu at papasok doon, at lalong magiging masama ang kalagayan ng taong iyon. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babae sa karamihan ang sumigaw, "Mapalad ang sinapupunan na nagdala sa iyo at ang dibdib na iyong sinuso." Ngunit sinabi niya, mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Habang dumarami ang mga tao, sinabi niya, "Masama ang lahing ito. Humihingi sila ng tanda, ngunit walang ibibigay sa kanila kundi ang tanda ni Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga taga-Nineve, gayon din ang anak ng tao sa lahing ito.
Sa paghuhukom, ang reyna ng Timog ay tatayo laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, at narito ang higit kay Solomon. Ang mga taga Nineve ay tatayo sa paghuhukom laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas, at narito ang higit kay Jonas. Walang naglalagay ng ilawan sa tagong lugar, kundi inilalagay ito sa patungan upang makita ng lahat ang liwanag. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung masama ang iyong mata, madilim ang iyong katawan. Kaya't ingatan mong ang liwanag sa iyo ay hindi maging kadiliman. Kung ang iyong buong katawan ay maliwanag, walang bahagi na madilim, magiging lubos itong maliwanag gaya ng ilawang nagbibigay liwanag sa iyo. Nang matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang pariseyo na kumain. Pumasok siya at naupo sa hapag. Namangha ang pariseyo nang makita na hindi muna siya naghugas bago kumain. Ngunit sinabi ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mga mangmang, hindi ba't ang gumawa ng labas ay siya ring gumawa ng loob? Magbigay kayo sa mga mahihirap mula sa laman ng inyong puso at magiging malinis ang lahat sa inyo? Sa aba ninyo mga pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng mga halamang gaya ng yerbabuena at iba pa, ngunit pinababayaan ninyo ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Sa aba ninyo mga pariseyo, mahilig kayo sa mga upuang pandangal at sa mga pagbati sa mga pamilihan. Sa aba ninyo, para kayong mga libingang hindi nakikita na nilalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sumagot ang isang tagapagturo ng kautusan, "Guro, sa pagsasabi mo nito ay pati kami iniinsulto mo." Sinabi niya, "Sa aba rin ninyo, mga tagapagturo ng kautusan, pinapasa ninyo ang mga tao ng mabibigat na pasanin, ngunit kayo'y hindi man lamang tumutulong. Sa aba ninyo, pinapaganda ninyo ang mga libingan ng mga propeta na pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, pinatutunayan ninyong sang-ayon kayo sa ginawa nila." Sinabi niya, "Sa aba rin ninyo mga tagapagturo ng kautusan. Pinapasa ninyo ang mga tao ng mabibigat na pasanin ngunit kayo'y hindi man lamang tumutulong. Sa aba ninyo, pinapaganda ninyo ang mga libingan ng mga propeta na pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon pinatutunayan ninyong sang-ayon kayo sa ginawa nila. Kaya sinabi ng karunungan ng Diyos, magpapadala ako sa kanila ng mga propeta at apostol. Papatayin nila ang ilan at uusigin ang iba. Kaya pananagutan ng lahing ito ang dugo ng lahat ng propeta mula pa nang itatag ang mundo, mula kay Abel hanggang kay Zacarias. Sa aba ninyo mga tagapagturo ng kautusan. Kinuha ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi kayo pumasok at hinadlangan ninyo ang mga gustong pumasok. Pagkaalis niya roon, nagsimulang tutulan siya ng mga eskriba at pariseyo at pinagtatanong siya tungkol sa maraming bagay na naghahanap ng paraan upang siya'y masilo sa kanyang pananalita.